Bago ako magsisimula, ako muna papakilala sa aking sarili. Ako nga pala si Jamaica L. Tukip, galing sa Bachelor of Secondary Education. Ang aking layunin sa pagkasa nito ay mapaliwanag kung ano nga ba ang alamat at neto, kung may pagkakapareha ba ito o kaibahan. Ngayon, samahan ninyo akong tuklasin kung ano nga ang meron sa alamat at neto. Ngayon ay uunahin natin ang alamat at susunod naman ay ang neto. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan at panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa life. Dahil ang alamat ay may mga kwentong nagkukwento ng mga tunay na tao, lugar o pangyayari na mumutian ng mga kathang-isip. Karaniwang naglalayong magpapaliwanag ng mga pangalan ng lugar, pinagmulan ng mga bagay o mga kaugalian ng isang komunidad. Yan ay ang alamat. Ang alamat ay may mga katangian ito. At ang katangian ng alamat ay isa na lamang nito ay ang batay sa katotohanan. Ang alamat ay nakabatay sa katotohanan. Mayroong isang batayan sa katotohanan, ngunit pinalamutian ng mga elemento ng katang-isip. Dahil ang alamat ay kadalasan nagsisimula o naging batayan sa isang katotohanan. Maaring nagmula ang mga ito sa mga tunay na pangyayari, tao o isang lugar. Pangalawa ay nagpapaliwanag. Nagpapaliwanag ang alamat dahil naglalayong magpapaliwanag ng mga pangalan, pinagmulan o mga kaugalian ng isang lugar. Ang mga alamat ay naglalayong magpapaliwanag ng mga pangalan, pinagmulan o mga kaugalian dahil ang mga ito ay nagsisilbing paraan upang maunawaan ng mga tao ang kanilang kapaligiran at ang kanilang kasaysayan. Ang alamat ng pilandok ay isang halimbawa ng nagpapaliwanag dahil ang mga kaugalian ng mga tao tulad ng pagiging matalino at mapaglaro. Yan ang halimbawa ng katotohanan. Pangatlo naman ay ang lokal. Karaniwang nakasentro sa isang partikular na lugar o komunidad dahil yan ay lokal. Halimbawa na lamang ito ay ang alamat ng Langin at Agila ay nakasentro sa isang lugar sa Pilipinas at nagtatampok ng mga ibon na matatagpuan sa lugar na iyon. Yan ay ang halimbawa ng lokal. Pang-apat ay nagtataglay ng mga aral. Naglalaman ng mga aral tungkol sa moralidad, pagpapahalaga o pag-uugali ang alamat dahil ito ay ang mga nagsisilbing paraan upang maituro sa mga tao ang mga tamang asal at magpapahalaga dito sa atlipunan o atibay. Halimbawa na lang ito ay ang alamat ng langgam at ang pusa ay nagtuturo ng asal tungkol sa pagiging pagbigay at pagiging matulungin. Ngayon, ako naman ay magbibigay ng isang halimbawa ng alamat upang mas maunawaan ninyo ang alamat. Meron ako dito isang alamat na pinamagatan niya, alamat ng pinya. Aking ikukwento kung ano ba ang alamat ng pinya. Merong isang mag-inang nakatira sa isang kubo. Simple man ang kanilang pamumuhay ay nais pa rin ni Aling Rosa na magkaroon ng maayos na pag-uugali ang kanyang anak na si Pena. Ngunit tila lahat ng negatibong pag-uugali ay tinataglay na ni Pena. Una, hindi ito maaasahan sa mga gawaing bahay. Lubhang tamad si Pena. Kaya nang minsang magkasakit ang kanyang ina na si Aling Rosa ay kinakailangan ni Nena na magluto o paglutuan ang kanyang ina na si Aling Rosa. Ngunit imbes na hanapin na sandok, panay tanong ito sa kanyang ina. Ang mga bagay na nasa kanyang harapan na lamang ay hindi pa niya ito makita dahil sa katamarang taglay ni Pena. Dahil sa inis ng ina at sa pag-uugaling ito ng kanyang anak, isang araw ay nasigawan niya at napagalitan si Nana. Magkaroon ito ng maraming mata upang makita lahat ng hinahanap niya at hindi na siya tanong ng tanong pa sa kanyang ina. Umalis sa kanyang bahay si Pena na masama ang loob dahil sa sinasabi ng kanyang ina. Simula nang umalis si Pena ay hindi na ito nakita pa ni Aling Rosa. Ngunit nakita na lamang ni Aling Rosa isang halaman na tumutubo sa kanilang bakuran. Marami itong mata kaya naman naalala niya kanyang anak na si Pena. Dahil sa sinasabi niya, batid niyang magkakatotoo ang kanyang mga tinuran. Kaya naman tinatawag nila ito na bunga ng pinya bilang pag-aalala kay Pena na kanyang anak.
Ngayon ay tapos na naman ako sa alamat, kaya akin na naman isusunod kung ano nga ba ang meto. Kaya ngayon ay dumadapo naman tayo sa meto. Ano nga ba ang meto? Ang meto ay mga kwentong nagkukwento ng mga Diyos, Diyosa at mga supernatural na nilalang na nagpapaliwanag ng mga natural na phenomena ng mga paniniwala at mga moral na prinsipyo. Ito ay naging parte ng ating lipunan dahil sa bukod sa nakakaaliw ito sa mga mambabasa, ay nagtuturo rin ito ng mga aral upang makamit natin ang kabuuang kaunlaran. Ang meto ay may mga katangian ito. Katulad na lamang ng una ay ang supernatural. Supernatural ay nagtatampok ng mga Diyos, Diyosa at mga supernatural na nilalang. Ang ibig sabihin ng supernatural ay ang mga nilalang na ito ay may mga kapangyarihan na lampas sa mga tao at maaring makakaapekto sa kapalaran ng mundo at mga tao. Pangalawa naman ay ang kosmolohiya. Ito ay naging parte ang kosmolohiya ay naging parte ng method ay magpapaliwanag ito ng mga natural na phenomena na pinagmula ng mga mundo at mga paniniwala sa kalikasan. Ang ibig sabihin naman ng kosmolohiya ay mga kwento ay nagbibigay ng mga paliwanag sa mga bagay na hindi may paliwanag ng mga agham tulad ng pag-ulan, lindol at pag-init at araw ngayon ay mga agham tulad na lamang ng pag-ulan, lindol at pag-init ng araw. Yan ay ang mga halimbawa ng kosmolohiya. At ang pangtatlo naman ay ang moralidad. Moralidad ay naglalaman ng mga aral tungkol sa mabuti at masama tungkulin at mga pagpapahalaga. Ang mga kwento ay nagtuturo ng mga aral tungkol sa mga pagiging matapat, matulungin at mapagkumbaba. Halimbawa na lamang nito ang mitolohiyang Griego. Ang kwento ni Prometheus ay nagtuturo ng aral tungkol sa pagiging mapagbigay at pagiging matapang. Ang pang-apat naman ay pangrelihiyon. Pangrelihiyon ay kadalasan nagsisilbing pundasyon ng mga relihiyon at ang mga paniniwala. Ang panrelihiyon naman ay mga kwento ng mga nagbibigay ng mga paliwanag sa mga espiritual na bagay tulad ng buhay, pagkamatay, ang kahulugan ng buhay at ang papel ng mga tao sa San Sinuko. Halimbawa na lamang nito ay ang mitolohiyang Norse ay naglalaman ng mga kwentong tungkol sa mga Diyos at Diyosa na naglalaro ng mahalagang papel sa relihiyon ng mga Viking. At ngayon, tapos na ako at magbibigay ako ng halimbawa ng alamat. At ngayon naman ako naman ay magbibigay ng halimbawa ng meto. Ito ay ang meto ni tungkol sa Prometheus. Ang kwento ni Prometheus ay ang nagbibigay sa mga tao ng mga wangis na kahawig ng mga Diyos sa pamamagitan ng paghubog sa putik na nagkakaroon ng kakayahang tumindig at may mga matang nakakatanaw sa kalangitan, hindi tulad sa mga hayop na nakatuon sa lupa. Siya rin ang nagbibigay sa tao ng apoy na nagmula sa kalangitan. Yan ay bawa ng kwento ng meto na tungkol kay Prometheus. Ngayon ay dumapo naman tayo sa elemento ng meto. Ang meto ay may elemento ito at ang una na lamang nito ay ang tagpuan. Ito ay tumutukol sa lugar ng pangyayari dahil ito ay salamin ng sinaulang lugar at kalagayan ng bansa kung saan ito ay musbong may mga kaugalian sa batis, ilog, triguhan, kabundukan, langit, lupa, ilalim ng lupa at iba pa. Pangalawa ay ang tauhan, mga tao o tagaganap sa kwento. Makulay at puno ng imahinasyon ang pagganap ng mga tauhan sa alamat dahil sa mga tauhan. Ang mga tauhan ay nagbibigay ng Diyos at Diyosa na may kapangyarihan, lahat ay magagawa. Pangatlo dito ay ang banghay. Ang banghay ay ang pagkasunod-sunod ng mga kaganapan at pangyayari sa kwento. Sa bahagi ito ay masusuri dito ang pagiging makatotohanan at di makakatotohanan ng may akta. Bago ako magtatapos, gaya ng nabanggit akin kanina, ako ay magbibigay ng kung ano nga ba ang pagkakaiba at pagkakaparehas ng alamat. May pagkakaparehas nga ba ang alamat? Siyempre meron. Ang meto at alamat ay parehong mga uri ng kwento na
naglalaman ng supernatural na elemento at nagpapaliwanag ng mga pangyayari sa mundo at sa buhay ng tao. At ngayon, ano nga ba ang kaibahan ng meto at ang alamat? Ang meto ay karaniwang tumatalakay sa mga Diyos at Diyosa, mga supernatural na nilalang at mga pinagmula ng mga mundo o ng mga tao. Halimbawa, ang mitolohiya ng mga Griego ay kukwento tungkol sa mga Diyos tulad ni Zeus at Hera at kung paano nila nilikha ang mundo at ang mga tao. Sa kabilang banda, ang alamat ay karaniwang tumatalakay sa mga tao o mga pangyayaring nagaganap sa isang particular na lugar o panahon. Halimbawa na lamang nito ay ang alamat ng pinya. Kagaya ng nabanggit ko kanina na at naikwento, ang alamat ng pinya ay tungkol sa pinagmulan ng pinya at kung paano ito naging isang mahalagang prutas sa Pilipinas dahil alam naman natin ang pinya ay isang parte ng ating lipunan, lalo na sa Pilipinas. Ang mga meto ay naglalayong may paliwanag ang mga misteryo ng mundo at ang buhay ng tao, habang ang alamat ay naglalayong magbibigay ng aral o pagturo sa isang mahalagang katotohanan. At ang mga meto ay nagsisilbing gabay sa paniniwala at pag-uugali ng mga tao, habang ang alamat ay nagsisilbing inspirasyon at pag-asa sa mga tao. Sa madaling salita, ang mga meto ay naglalayong maipaliwanag ang bakit, habang ang alamat ay naglalayong ipaliwanag ang paano. Yun lamang po at maraming salamat.